ngayon, first episode ng aming podcast. And nandito kami ngayon sa... Saan ba to? Saan ba to? Si Iran. Saan? Si Iran Talbot. Wow, sa Iran. So, magpapakilala lang kaming lahat bago namin simulan ang aming mini podcast. Simulan natin kay... Hello, I'm Liam. Hi, I'm Donna. Hi, I'm Mariel. I'm Bernice. Hi, I'm Blessy. Psychology students kami and We are from Site 31. Psych 3101. Third year na tayo. Yes, third year. Isang taon na lang. Oo. So, kumusta naman yung feeling nyo bilang third year sa mga gawain ng psych as psychology student? Ako, no comment. No comment. Tambak. Tambak daw, mabigat. Inaantok. Naantok. So, para daw hindi naman antokin ang ating kasama. Ay, alam ko na. Let's play a game. Paanong game? Anong game? Anong game? Said it. Who said it? Okay. Said it. Guys, explain mo muna sa amin kung ano yung who said. Ganito, may sabihin akong line. Tapos yung line na yon, huhulaan nyo kung sinong politician yung nagsabi. Ooh! Okay. Wait lang, local ba yan o international? Secret. Walang hint. Walang hint. Ready? Okay. Yung line is, she may not like the way I answer, but at least I answer. Isipin mo, Liam. Kilala namin to. Wally Bayola? Wally Bayola? Wally Bayola? Politician. Ang ano yung si Vice Mayor Sara Duterte. Hala, Vice President siya. Mayor? Mapapakulong ka niyan. Mapapakulong ka niyan. Bernice, no? Vice President Sara Duterte. Yes, same. Vice President Sara Duterte. Okay, ang tama ay si Bernice at si Blessy. Yay! Banggit na din si Vice President. Since malapit na rin ang botohan, Mhm. may masishare ba kayo na experience kung paano kayo bumoto? Kayo lang. Ako meron, pero hindi yung ako yung bumoto. May nakasabay kami sa jeep. Dalawang matanda. Siyempre, alam niyo naman pag matanda, di ba? Charis. Yung isa, nagtatanong if nakakuha daw ba siya ng, basta parang something na financial, ganun. Tapos sabi ng isa, hindi pa daw. Biglang napunta yung tanong din sa kung sino daw iboboto nila. Tapos, syempre ako, kinig-kinig. Tapos, ang tinanong isa, sino daw iboboto niya. Sabi naman nung isa, sabi niya, kung sino daw nagbibigay, yun daw iboboto niya. So, ako parang, teka lang, parang seryoso usapan na to. 3 beses na ako bumoto. Oo, 3 beses na ako bumoto. Tanda na. So, nung nakaraan lang na, election, siguro sa influensya ng pamilya. Mapagmahal sa pamilya, parang nasunod ko din kung ano yung gusto nila. Pero wala ka namang pinagsisihan. Meron. Vote reveal. meron syempre. Yan, ikaw naman. Actually, wala akong masyadong kilalang tao dito sa amin. Bumoboto ka ba, te? Nakaboto ako, pero hindi ko kilala. Oo. Sige, ilang beses na kayo nakaboto? Ilang beses na kayo? Time. Isa sa president something, tapos tapos isa din isa din sa local, sa Sa barangay. local. Ah. Wala akong masyadong kilala sa Ay, local. hindi pala. Bukod. Ay, magkasama pala yung SK tsaka yung Tapos doon sa local, parang wala talaga akong kilala. Wala masyado. Di may listahan si Ma kung sino yung boto mo. So, sige, ito na iboto mo. Okay. So, influence din. O family din. Sa family din, para nadala lang. Pero yun sa local, kasi parang, kilala ko naman sila. Actually, kapitbahay namin. Baka ex mo yun.
Babae naman yun, babae. Hindi ka sure. Malay mo. Tapos parang naririnig ko lang yung mga nagagawa nila. Oh my God. Parang Sobrang na-influence exercise ko din kasi. Kaya siguro nadala. Ikaw. Ako? Kung sino yung cute? Hindi. Parang yung party list na kilala, yung buo na binoto ko, hindi na ako iba na isa dito. Pero, Ano lang yung party list may na, alam ka dun sa mga member nun. Like, alam mo yung mga history nila. nakakalaro ng basketball, kaya binoto. Hindi, yun yung medyo familiar siya sa akin, yung isa. Tapos yung buong party list niya na yung binoto ko kasi nga, kakilala ko yung isa. Pero wala Sa masyadong ibang info. parties, wala ka ng kilala. Kaaway ko yun. Kaya hindi ko binoto. Add lang pala, ako nung bumoto ako, magkakaiba kasi kami ng boto. Tapos, di ba, parang sabi na, iboto mo si ganito, ganyan. Yung sa parents ko, ito daw iboto ko. Pero syempre ako, hindi ko sinunod. Kasi may sarili akong boto, hindi ko masyado pinapa-influensyahan yung boto ko. Yun lang. So, sa tingin nyo, anong mas nanaig sa inyo nung bumoto kayo? Yung emotions or thinking nyo? Yun, alin yung mas lamang nung bumoto kayo? Sa akin yung local, siguro Oo. emotion, or yung familiarity nga. Mm. Kahit hindi ko alam yung kanilang, ano bang tawag sa term na yun? Yung mga credential. Oo, saka yung mga balak nilang gawin pag nasa pwesto na sila. Pero dun sa national level, siguro dun ako mas nagbigay ng focus kasi bigger nga yung scope niya. Yun, medyo nag-research something or kung ano mang data na makita, dun ako nag-base. Ako naman sa amin sa local, kasi dalawang teams yan, parang dalawang teams. Yung isa, magaganda yung mga kinuha niyang mga SK, ganun, napasok ng college, tapos per purok, kinuha na nila ng parang SK, ng tatakbo, oo. Which is, ang ganda naman, di ba? Tapos yung isa, hindi ko naman, parang may makuha na lang kasi sikat ang batang to dito sa barangay natin, gano'n. So ako, yung isang party binoto ko sila lahat kasi alam ko may nagawa na, may napatunayan na. Naisip mo ba? Oo. Kasi kung usapan lang din na boto, syempre kasali na dyan yung sa panliligaw, persuasion. Yeah. Iba yun. Yun, mabubulaklak nga ang kanilang salita, diba? Pag sinabi nating manliligaw. Kung hindi influence ng mga ibang, ng family or narinig nyo lang, paano nyo gusto maligawan siguro ng isang kandidato? If gusto nyo lang. Sa akin, kailangan maging punctual sila. Like, kung ano talaga yung balak nila, kung nasa pwesto na sila, ilatag nila. Hindi yung, kasi, hindi ayoko mag-name drop, pero yung mga nagbabalak, umano ngayon sa Senate, Tama. sabi nila, basta pag nandun na daw sila sa pwesto, saka na nila isipin, or saka na nila aalamin yung mga So, wala gusto pa nila. sila talagang plano ngayon. Oh, like, Tama. takbo lang. Sige, botohin niyo ako ngayon para maipakitong sa inyo. Pero wala Yun. akong Like, talagang bigyan plano. sila ng chance. Oo. Eh, ang hirap mag-risk, di ba? Kaya nga. So, yun siguro, kapag punctual sila sa gusto nilang gawin. Ako naman pag yung, alam mo yun, yung hindi lang kapag kandidatuhan sila nagpapakita. Diba? Yung kahit may mga sakuna or may mga konting nandyan talaga kahit hindi mo, oo. Yung hindi ka magmamakaawa sa presence nila, parang gano'n. Tama. Ang sa akin siguro, gusto ko maging transparent sila sa mga sa mga plano talaga nila. Tapos dapat mas naiintindihan ng mga mamamayan na ating mga boboto kung ano talaga yung hangarin nila kasi minsan hindi naman natin sure kung tama ba yung intindi natin sa mga palakad nila. Sa akin siguro gusto ko yung makatao na parang nasa puso niya talaga yung parang pag-serve sa tao. Na parang wala silang ibang motibo, yung parang gano'n na. Kasi kapag nasa government or politics ka na parang nagiging mga transactions na, may pera, may corruption, ang hirap na hindi talaga na ibibigay sa tao yung kailangan nila. Dapat genuine, no? Genuine sa pag-serve. Oh, genuine. Dahil dyan, i-spell mo ang genuine. Sorry. Pass. Pass. Sa akin parang same lang ng kay Jasmine. Yung parang hindi lang yung habol nila ay
pera. Ganon. Pero Oo. yung title nila, Power. di ba? Power. Power. Yung nga. Influence. So tayo pala, kasi may nabasa lang naman ako. Kasi meron daw dalawang route or way ang persuasion. Yun yung isa, central. Tapos yung isa naman, peripheral. Feeling ko, nung mga nakaraang ang year, siguro, nung last nating pagboto, sabi nyo nga, influence ng katabi, di ba? Parang, ikaw kasi, attract, sabi mo, cute, Cute. or cute, di ba, sa attractness, or kami, sa family. So, parang may influence ng other. So, ngayong pagboto natin, parang nasa more on central na tayo, na, mas titingnan natin yung argument ng bawat kandidato. Mas wise na tayo sa pagpili natin. What do you mean by central? Hindi kasi kasi- kami nagbabasa eh. Wala Hindi kami naman nagbabasa. yan sa Ano ba ang definition nun? Yes, pag daw central route to persuasion, parang mas mas iniisip mo kung ano yung magiging desisyon mo at mas wala kang papanigan talagang pag may nagde-debate na dalawang kandidato. Hindi porke kilala na natin yung isa, hindi na natin pakikinggan yung isa. And kung sa tingin natin na mas tama or mas maganda yung hangarin ng isa, mas nakikita natin, di ba, boto natin. Hindi porke, ito na yan ito na nakasanayan. Pero sa peripheral naman, yun nga, may kasama siya ng influence ng ibang tao or dahil na-attract tayo sa or magaling lang magsalita. Parang Sorry. nadala tayo sa mga mabulaklak na salita and hindi na natin. So, siguro mas okay kung sa central route tayo, no? Parang yung... Mas logical. yung central- Oo, yun, tama. Yung central parang more on positive. Sa peripheral parang siguro kasi pag peripheral, eto lang yung Hindi ka nakikita. nakafocus. Yan, tama, di ba? Nadala ka lang, Ay, eto nadala lang. ka lang sa advertisement. Ito lang yung nila. dala natin. Pag central, parang, ito, may focus ka. So, yun lang naman yun. Yun yung feeling ko na mas magiging okay kasi mas, nag-mature na ba tayo? Kasi last year na-influensyahan din ako eh. So, peripheral yun. Feeling ko, central na ako kung sa darating na halalan. Meron na ba kayong mga napupusuan? So, meron na ba? Pwede ba tayo mag-name drop? Baka mag-cancel tayo. Huwag na lang muna tayo name drop. Sa susunod episode. Ito na lang. Di ba parang nabanggit na dati ko, paano tayo natin gustong ligawan? Mhm. Yung parang ganon. Paano, te? Mag-iigib. Magsisibak na gano'n ng kahoy. So, yun. Dahil nabanggit naman natin, di parang pasok na rin siya sa mga, sa mga elements ng persuasion. Ay, ano ba kayo? Mas natak ba kayo pag magaling magsalita? Kunwari yung kandidato. Di ba pag, na-attend ba kayo ng mga parang sa, Meeting the advances. Yan, nga, ganon. Or nanonood ba kayo? Parang nadadala Kapag kapag walang script. Ako, Yung nadadala niya yung ako meron ako parang lang, yung hindi ako mag-name drop, pero attorney siya. Parang ang galing-galing niyang magsalita, tapos parang dalang-dala niya ako sa bawat salita niya na hanggang sa mapapa-research na lang din ako kung anong mga nagawa niya. Saang element siya? Yung Yung gano'n. Sa speaking style siya. speaking style. Kaya may share ka about credibility, gano'n. Yung mapapagkatiwalaan, diba? May nag-run before na candidate na natalo. Hindi na lang sabihin ko sino. Okay. Pero sa tingin ko medyo credible siya as VP. As VP. Hello. Ang kanyang focus agriculture. So baka kilala niyo na kung sino. Pero sa tingin ko doon sa side na yon, medyo credible na siya yung piliin. Like, kasi yung mga yung mga balak na talaga pagpasok niya sa office is pag-focusan yung mga farmers natin, yung lahat ng aspects ng agriculture. Ayun, nakikita ko yung credibility kasi yung madami nga siyang alam doon sa side na yun. Yun yung naging reason ko kung ba't siya binoto. Wala nyo na lang kung sino. Yes. Di ba makikita mo naman sa the way na magsalita sila tsaka mag-approach na kung gano'n sila katiwa-tiwala. Parang gano'n. So, parang na-perceive niya yung trust mo. Oo. Kasi, di ba, minsan, kung ano yung sinasabi ng tao, parang yung trust natin sa kanila, nakadepende na lang din. Na parang, ay, oo nga, no.
Yung mga gustong tumakbo, yung parang makaka-relate din na, ay, oo nga, no. Wala nga pala kami na ganito. Ay, ang baba nga pala talaga ang bagsak na ng ekonomiya. Yung parang hindi nila nilalaliman yung mga words nila. Kasi gusto ko parang mas naiintindihan. Pang lahat. Oo. Kasi Simple minsan, pero may laman. ano yun? Uy. Sabihin hindi, maging ano na tayo, maging honest tayo. Minsan kunwari English, yung magiging Filipino naman tayo. Di ba parang mas maganda kung Tagalog ang gagamitin nila? Tapos para mas maintindihan ng mga mamayan since halos lahat din naman ng bumoboto ay Tagalog yung ginagamit. So yun, feeling ko mas mape-perceive talaga ako yung trust ko pag makaka-relate din ako. Saan ano yun? Pasok pa din ba siya sa... Oo, sa Elements? elements pa rin siya. So, yun, mapakalawak talaga ng persuasion. Ang iba't ibang aspect pala kung paano tayo napapersuade ng Persuade. ibang. So, yun, nasabi ko na nga yung sa trustworthiness. Doon naman siguro sa, ma-add mo doon? I mean, tapos na ako sa part. Tapos na akong mag-share. Ikaw, ano naman share mo? So, since sa'yo, na parang trust yung kinukuha ng kandidato. Yung iba naman, parang pinapamukha nilang matalino naman sila. Na parang kapag kasi, kunwari, kapag naman diretso na English sila magsalita, parang, di ba yung perception natin doon, matalino na, may pinag-aralan, maaasahan. Kaya yung iba, siguro na nadadala doon na, baka okay to. Tama. Baka makuha yung boto, ganyan. Saan yun? Saan? Ano nga yun? Presume. Perceive Expertise. Yan, perceive expertise. Hindi, ganito na lang. May experience na ba kayo na nag-candidate kayo kunwari sa school nyo lang, tapos gumawa kayo ng mga ganun. Paano nyo gusto kayong iboto? Like, namigay ba kayo ng flyers? Nagpakilala ba? Namigay ba kayo ng candy sa Never Or akong tumatakbo. naka-experience kayo sa school? Pero yung mga tumatakbo sa amin, namimigay ng mga imported chocolate. Imported chocolate! Switzerland. Ano yan naman to? Ikaw, yung kunwari, sa high school. Ako kasama lang ako nung candidate. Namimigay kami ng... Namimigay kayo? Yun yung way nyo naman para... Hindi ko gets kung bakit ganun ginagawa nila. Kasi pwede siyang pumasok sa yung liking, tsaka attractiveness, di ba? Parang kanina, Nag-a-attract sila. oo, nang-a-attract sila. Kasi ewan ko, nung panahon namin, uso pa yung flyers, Panahon namimigay. nyo. Kailan yan? Dinosaur! Namimigay pa talaga ng flyers yung sa amin. Tapos, feeling ko, Sa school. sa school, alam niyo ba, tumakbo ako, kalaban ko, literal na tumakbo. Kalaban ko, syempre masakit para sa akin na, nasa grade 6 ako, tapos tumalo sa akin grade 5. Sikat kasi yun, tapos mayaman yung pamilya niya. Wala kasi wala kasi akong pamprint ng mga flyers. Siya, nakakapagbigay siya ng flyers. Natalo ako ng 3 boto. Anong napili mo dun? Sayang. Oo, nahinayang ako kasi syempre, ako talaga may pagkabida-bida kasi ako. Tapos gusto ko talaga na express ko yung ideas ko. Syempre pag, di ka, parang ngayon, kung sino lang yung may power, siya lang yung may pwedeng magsalita or magbigay ng opinion niya. Pero nung syempre mga bata-bata pa ako, parang ako nang hinayang na ganun. Pero mabuti na lang din, yung tumalo naman sa akin ay nasa puso din naman niya yung Serve. oo, parang deserve din naman niya yung title, nakuha niya. Pero yun nga lang siguro sa pagboto sa akin ng mga siguro kasi nga mas maganda ang buhok, straight, maputi, sikat talaga, sikat, and matalino, galing ng star section. So, feeling ko kaya din siya, may influensya din yung pamilya nila. So, parang ganun din, in reality naman, yung mas mas tumanda na yung parang nag-matured na ako na naisip ko, okay. Pag nakaka-attract ka talaga, pwede rin pala talaga siya na isa siya sa mga magiging Persuasion. No? Oo, persuasion. Kaya maraming mga artista na Ay, tumatakbo. Yo. tama, girl. Sa pool. Tama.
Kasi pwede siya pumasok sa attractiveness. Kasi meron daw dyan sa mga good effects of emotions. Di ba, minsan may mga nagpapaawa pa, mga kakanta ba ng nakaligo ka na ba sa dagat ng basura. Sino yun? Sino yun? O, hindi ako na. Hindi na po doon. Sayang. Dati talaga ang jingles ng mga, ng mga campaign nakakadala sa mga tao. Tapos, yun nga, yung mga artista. Siguro kung sino yung mga artista, influencer, ngayon, parang mas na-attract tayo. Ewan ko kung, Si Willie? Kasi yung iba, hindi rin naman talaga kinikilala mismo yung kandidato. Na parang kung sino lang talaga yung kilala nila na Yun yun. papaawa na natin. Oh, So, peripheral talaga. peripheral pa rin talaga. Parang mas lamang pa rin yung peripheral ng pagboto. Sa pagboto. Or kahit naman siguro sa panliligaw. Lalaki o babae, tapos liligawan. Siyempre, saan ka ba? Dun ka ba sa, yung parang, paninindigan? Or doon ka lang sa gwapo? Parang saan ka ba talaga unang na-attract? Saan ka ba unang na-attract? Parang, doon ka lang sa, May naalala yata si Blaze sa hindi una magaling. Yung ex. Ayaw mo Yung ex ba? niya. Ikaw daw. NBSB? Yes. So, yun. Parang, nakakadala yun ng persuasion. So, yung attractiveness, yung pagsasalita, ano pa? Ano pang nabanggit natin? Credibility. Perceived Perceived. trustworthiness. Oo, yun. Expertise. Daming nilalaman ng persuasion. Saan sa persuasion, hindi na natin alam kung persuasion pa ba. Kaya naman, meron tayong another segment. Yes! Segment. Dami mong baong segment na. Anong segment natin? Nabasa mo? Hindi. Ang second segment naman natin ay pag na-nominate na lang tayo, nominate tayo ng kung ano naman ang ayaw natin. Kasi kanina tinanong ko sa inyo, paano kayo gusto ligawan? So, ganito yan, magbibigay kayo ng 2 points para sa parang pinaka-pet peeve nyo lang na ugali or hindi ugali, kandidato, influence, ng gano'n. Pangalan? Hindi. Wag! Yun, hindi tayo pwede Cancel bigay. tayo dun. Candidate lang na gusto nyo na i-vote out, ba? Yung parang, hindi to yung word. At local. Hindi word. Local, for county, gano'n. At yan, simulan natin kay Blessy. Ayun ba yung 2 points po kay ganun. Kinuha lang pong names ko. Hindi naman namimigay talaga ng scholar. Kumbaga, pinag-apply lang kayo, pero wala naman talaga. Wala naman talaga. Parang kasi parang sabi, iboboto daw siya. For that. Tapos, Kung na-persuade ka din. Persuade. Oo. Kasi meron daw siyang mga ganun. Okay. Kasi hindi naman. Hanggang 2 ngayon. points. 2 points sa kandidato na natin. Pwede bang 5? Sinagad. Ikaw, Narinig kasi ako. 2 points sa nagpayaman muna bago tumakbo para kapag pag nangangampanyan na parang marami siyang maigastos na pera para sa kunyari sa mga ayuda ganyan, 'di ba? Parang kakabagyo lang. Tapos namimigay siya ng mga ayuda sa sa sakop lang ng distrito niya. Kahit na yung ibang distrito naman, parang okay lang, parang kaya naman. Pero yung mga mas naapektuhan na lugar, Hindi na. kaya tiniktakan niya. wait, tayo segment pa. Who's that? Sino niya? Ayaw mo ng ganun. Ako naman, 2 points. Kandidatong akala nila porke sikat sila nang dapat yung iboto. Yun nga sabi nyo din kanina, yung mga wala namang puso sa Sir. sa politics, hindi naman sila nag-aral, wala silang background. Okay lang naman sana na may puso ka talaga, pero sana okay din Kaya mo, kaya. yung kayang i-handle, yung hindi lang porke dahil trending lang yung wag darating na election, kaya kakandidato na lang din ako. Parang ganun. No, it's a no-no for me. 2 points. Sa akin naman, 2 points yung mga di ba merong mga pinatakbo lang nung mataas, tatakbo na din siya. Yung halimbawa,
bibigyan siya ng pera, pagpapagawa siya ng bahay. Kasi parang may nangyaring ganun sa amin. 2 points sa mga red flag na kandidato. 2 million 2 million, 2 million pa. Sagad. Grabe, 5 lang yung kanya, 2 million niyo. Mayaman na tayo. So, last, Liam. Sa akin, yung mga convicted criminal na nagbabalak pa din tumakbo. Ang ano naman ito, yung hinahayaan pa din sila. Diba? Pero oo. Na tumakbo kahit na may record na Oo, gano'n. yun. Yung mga Apollo, mga Alice. Sensor. Pero yun. Yung mga convicted or mga hindi na dapat qualified, tapos hinahayaan pa din tumakbo. Yung mga ayaw ko. 2 points. So, kung ito total natin yung points natin, parang ang babaw pa rin ng natin. Ang tawag doon? Pag sa politics, yung ang babaw pa rin ng wala, nasa dulo ng dila ko. 2 Hilahin ko. points yung yung standard ba? Requirements? Pagtatakbo? Qualifications? Ayun, qualifications. Parang, ang babaw pa rin. Pero importante ito kasi bansa or lugar yung Yung qualification. sa trabaho nga taas ng qualifications tapos yung tulad ng sabi mo, di ba? Na kunwari sa trabaho may tattoo ka lang, hindi na pwede. Pero pag dating sa Senado, ganon. Okay lang yung mga ganong bagay. Parang ano ba? Hindi consistent ba yung Parang ang babaw, ang hina pa rin ng sa atin. kung sino-sino na lang, di ba? Yung Tama. Yung mga, kasi mga, kung trending lang, saka lang. Kung may pera ka lang, go lang. May mga paresan. Ayoko talaga. Hindi ako say no. So, yun. Then, nandito na rin naman tayo sa part na to. Pag-usapan na natin yung sa manipulation. Kasi minsan siya naliling siya, akala pa natin persuasion, tapos hindi natin alam manipulation na. So, sa inyo lang, sa personal opinion nyo, yung manipulation o manipulated ba tayo pag tayo ay Oo. Kasi ang daming false truth na nilalatag nila na hindi naman pala. Tapos yung mga agenda na hindi naman nila nagagawa, binibigay nila sa atin para maisip natin na dapat sila yung iboto natin, na qualified talaga sila. Pero hindi naman. Yun, feel ko doon sa part na yun tayo na mamanipulate. Tsaka, di ba, kasama ba sa manipulation yung nagpapakalat sila ng mga fake about din sa kalaban nila? Di ba? Parang, Usong-uso yan, te. Sobrang daming lumalabas sa mga fake news para lang sinisiraan sila para sila yung umangat. Yung sa halip na dapat i-present mo yung kung bakit ka dapat tama. yung kalaban mo yung sinisiraan. Tama. Walang oras mo din sa... Lalo ngayon nasa social media na minsan yung siraan, kaya mas madali na sa mga tao, kahit mga bata or mga younger youth na na-affect, parang nadadala na rin sila kung ano yung nababasa nila. Di kaya kasi minsan yung mga, hindi naman natin, pag itinarek natin pag gusto natin magbigay ng opinion sa mas matanda sa atin, parang ang bastos natin. Pero pag sila yung, ibigay ng opinion. oo. At pag hindi natin sinunod, parang ang sutil naman natin. Parang ganon. So, parang hindi nila din nare-realize na parang, saan na ako? Yung hindi nila na if persuasion ba? Oo. Yung parang, pag sa matatanda, hindi nila alam na, akala nila pandiligaw pa, pero pandiligaw na pala. Akala nila maganda pa yung intention. Diga, ang hirap kasi minsan i-distinguish kasi minsan di naman natin alam kung ano talagang intention sa atin ng mga kandidato or ng mga gustong tumakbo sa halalan. Or mahirap i-draw yung fine line between them. Mahirap yung borderline Kaya siguro yung mga botante madalas na ma-manipulate. Kasi hindi nila ma-identify talaga kung pinapersuade pa ba sila properly or nandun na sa part ng manipulation. Minsan after ng resulta, doon pa lang nila alam, na-manipulate mo pala ako. Kaya sinasabi nila laging nasa huli ang pagsisisi. Yes. Ang nasa una ay Maliliit. Te, parang nasa una ka, te.
Pila lang. na, pila. Joke lang, joke lang. Uy, joke lang. 1, 2, 3. Sa akin, parang na-experience ko talaga, di ba? Ang tawag doon ng election. Kasi yung kapitbahay namin, tatakbo talaga siya ng Parang, kanina ko lang na-realize na, ay, na-manipulate pala ako noon. Kasi kaibigan siya ni mama. Tapos parang kada punta niya sa amin, parang sinasabi niya yung mga background ng mga kalaban. Sabi, ay baka dahil, parang gusto niya lang na mas maganda yung mapunta. Ayun pala parang gusto niya siya yung ibo talaga namin kasi kakilala. Ang ganda nun. Maganda? Tapos ngayon, wala na siya dun sa barangay. Hindi na namin alam kung nasaan. Nasa China. Charing! Joke lang. Kulong sa Pasig. Hindi, kasi minsan, hindi natin nasasabi yung kung manipulation pa ba o persuasion. Kasi, meron din mga talagang, alam niyo yung ganong trabaho. Hindi minsan hindi naman kandidato maninira eh. Parang meron sila talagang mga tao. Oo, may binabayaran. May binabayaran silang na tao, tas ang trabaho ay sisiraan ang kabila. Tapos, nabasa ko lang din to. Nabasa ko lang. Sipag. Ha? Sipag. Oo, nabasa ko lang na, ito walang, binayaran mo ako para siraan ko yung ibang tao. Pero pwede rin akong bayaran nyo para siraan ka. Wala akong... So, pwedeng both sides ka na. Matalino ka. Maraming binayad sa'yo. Business-minded. Inaaway mo lang ba yung sarili mo sa comment section? Hindi. Dami account. Actually, nag-iiwan lang ako doon ng paninira, tapos hayaan ko nang ang magtalo ay ang mga, hayaan ko magtalo Mga netizen. ang mga netizens, yes. Hayaan ko lang silang magtalo dyan. And, di ba, syempre, kung saan yung boto mo talagang paglalaban mo kahit minsan, ay, sala na rin nga. Tapos, ganun din yung gagawin niya. So, mga ganun. Parang, hindi na natin malalaman kung manipulation at persuasion pa. Kasi minsan, nasa tao na rin eh. Nasa ating na rin mga tao. Sa mindset na, di ba? Oo na. tayo. Dahil ba mababa lang talaga yung economy ng Pilipinas, kaya gagawin ko yung ganong trabaho kahit alam kong ang maapektuhan nito ay yung madami. Oo. Hindi lang tayo, kundi pati yung iba. Kung hindi ko naiisipin na yung ibang tao, na yun yung nagiging resulta ng pagmamanipulate ko. Yun, ang feeling ko, yun yung isa sa mga manipulation sa pagkakandidato. Na parang, gagawa ako ng kasinungalingan tungkol dun sa ibang, hindi ko pababanguhin yung pangalan ng kandidato ko. Hindi. Ang gagawin ko, sisiraan ko Pababanguhin mo yung kalaban para ang mga tao hindi mukhang nagpapabango lang tong si ewan ko, may mga ganun tawag na Ganyan ba ngayong mga parating na election? May naaano ka bang gano'n? may na-encounter may na-encounter ako sa hindi kasi ako masyado nagsa-social media, kaya parang wala pa naman. Newspaper ka na. Kaya baka meron kayong ngayon. Kasi nung nakaraan, ang dami talaga. Kung tutusin, ang daming awayan. Ako hindi pa, kasi ang gulo. Ang gulo nila, lalo sa social media. Oo. Sa amin, yung parang yun sa barangay, gano'n. Ah, Halimbawa, pupunta sa inyo, syempre, kumpare ka, pare, bahala ka na! Gano'n, di ba? Naranasan niyo din yun. Dito, marami. Kasi yung lolo ko, parang dati siyang kapitan. Tapos, Ng barko? Yes. Ng barko? barangay! At parang naging ABC president din siya dito sa Taal. So, parang nasa politikon din siya. Tapos, kapag may mga natakbo, parang pinapakiusapan si Lolo na na ikalat na ganyan. Oo, nasuportahan. Oo. Para masuportahan siya sa Pare, ikaw na bala sa akin na dito sa Pwede ba inyo. natin yung pakita? Oo. Okay lang. Kaya parang ang dami ngayong meeting ni Lolo sa dito. Kasi pinapakiusapan siya ng mga natakbo. Pero sa tingin mo,
nagpapamanipulate yung Na or hindi mamanipulate. naman. Oo nga, yung lolo mo. Lolo ko. Feeling ko mas, Napapersuade o namamanipulate ang mga ano? More feeling ko on. naman, yung mga natakbong yun din talaga yung boto ni Lolo. Ewan ko kung dahil ba magkaibigan sila Oo. or dahil nga may Credentials papakita naman talaga. talaga siya sa mga tao. O, may tiwala siya. Okay. Yun lang yun. For me, yung paninira, pero in a way na iba yung ina-attack mo. Siyempre, one thing yung sisiraan mo yung kabila about sa mababang credentials niya, mga ganun-ganun. Pero pag yung hindi naman sa aspect ng politics, yung sinisira, kunwari, ay, si ganito, personal, o ad hominem ba, na ina-attack mo na yung tao, na hindi na yung mga credentials niya sa pagiging politician. Feel ko, ano din yun, one way na nagmamanipulate yung mga politicians. Strategy. Parang strategy i-cancel nila. siya sa ibang aspect. Ibang aspect. May word ka doon. Tactic. Tactics. Yeah. TikTok. Charis. Tactics. So, ano yung mga dito tayo siguro sa last. Last pinaka-last Segment. hindi man last segment, pero parang pinaka-outro lang natin. Yung reflection natin dito sa napag-usapan natin. Dito. Since youth naman tayo at lahat naman tayo. Ako siguro yung reflection na nakuha ko dun sa simula. Nalaman ko yung pinagkaiba ng persuasion sa manipulation. Sa true lang. Kasi ang gaganda din ng mga sample, talagang clear. Talagang mas naintindihan ko. Para nakarelate ka na, hindi lang ako pala nakakaranas ng ganito. Kaya hindi na magpapamanipulate. Yes. Ikaw na. Sa akin pa, parang na-realize ko. Parang dapat mas aware tayo sa ganun. Kasi tulad ko, bilis ko palang mamanipulate nang hindi ko talaga nalalaman. Oo, hindi naman. Huwag niyo sasaktan to. So parang nasa atin din yung responsibilidad kung mapapersuade or mamamanipulate ba tayo. Kaya parang dapat mag-explore, parang i-widen natin yung ating perspective na maging educated tayo Mas bago maging mag-isama, mindful. ganyan. Wow. Demure. Siyempre, educated na tayo, dapat nag-educate din tayo sa Ayun, iba. yun yung realization ko na it starts with us but it doesn't end with us. Yes. Na kailangan ilatag mo talaga kasi aware ka nga na hindi lang ikaw yung na-manipulate, hindi lang ikaw yung ginagamitan ng ganong tactics. Kailangan mabigyan mo din ng knowledge yung iba or masabihan mo nga sila na ito, manipulation to. Hindi mo dapat in-entertain yung mga ganyang bagay. Saka, kaya tayo makakabuo ng stronger community Yes. and makakabuild ng better future or yung mga decisions natin sa pagpili ng yung mga wiser decisions natin sa pagpili ng mga ihahalal natin. Para sa akin naman, sana din, yung mga ibang tao, especially yung mga matatanda sa atin, pag sinabihan natin sila ng mga knowledge natin or mga share experience natin, makikinig din sila kasi ito na nga, sabi niyo, sa atin na magsisimula and hindi porke tapos na. Hindi porke matanda na sila. Tama sila. Hayaan na lang natin. Oo, tama. Oo. So, yun ang yung magiging advice. Additional, yun yan. Iba yung mga matatanda, nakaset na yung ideas nila sa yung bagay. Mahirap sila. For me kasi, nandun yung level of ignorance na kahit yung mga bagong facts, bagong ideas, na hindi nila na-entertain. And I think present siya sa another generation. I think phenomenon siya na nangyari sa atin. Makikita natin yung newer generations as someone na inferior, yung ideas nila, hindi natin accept. I think kailangan natin i-put in mind na educate tayo, try tayo magsabi ng mga opinions sa mga future generation. Keep in mind natin na nandun yung level of ignorance and germs sila na pinaiyasan yung mga facts. So, hindi lang yung kailangan pa lang galit ka na kailangan manalo yung argument. Kailangan patient ka talaga. And nandun yung willingness. Tulungan sila ba? Hindi lang yung manalo yung argument. Kasi, din mo para makapit tayo ng better community, strong community, and para sa future natin, dapat ito natin.
Anong oras na ba? Okay na naman tayo ng mga magulang natin. na. Kailangan ko. Oo, kailangan na rin. So, yun lang. Yes. So, yun lang for Abby. So, yun lang guys para sa aming podcast. And sana meron din kayong nakuhang aral and kung meron kayong mga experiences na related sa mga sinabi namin, you're welcome to share it with us. So, see you again sa next episode namin podcast. Bye-bye! Bye! Ano pa rin ako